Sa gitna ng sagutan ng dalawang kongresista sa pagdagdag ng 12 bilyong piso sa pondo ng Commission on Elections, agad itong nilinaw ng pinuno ng poll body. Kung nanghihingi ako ng 12 billion, hindi po. Nanghingi ako ng 17.4 billion. Yun po ang maliwanag. Yun po ang ating paulit-ulit na pinagmamakaawa na hiningi sa Kongreso po natin. Naunang kinwestiyon ni Albay Congressman Edsel Lagman ang insertion o pagsingit ng Bicameral Conference Committee ng pondo sa COMELEC. Iniuugnay niya ito sa charter change, lalo na't lumutang ang usap-usapan ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. It was supposed to be, quote, conduct and supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. Because all proposed amendments to the Constitution will be submitted to the people in a plebiscite. Depensa ni House Appropriations Committee Chairperson Zaldi Co, idinagdag ang 12 billion pesos dahil humiling ang COMELEC na ibalik ang tinapyas sa kanilang panukalang pondo na para sana sa 2025 elections. Sinabi rin niyang iresponsable ang alegasyon ng kapwa kongresista. Giit naman ni COMELEC Chairman George Garcia, hiniling nilang ibalik ang pondo nung budget hearing pa sa Kamara at Senado. The first place, nung binigay naman po yan, wala naman po yung mga alingas-ngas tungkol sa People's Initiative. Nung binigay po yan dahil doon sa hinihingi namin, nakaragdagan talaga na again, 17.4 po yung nawala sa amin na hinihingi namin ibalik sana. 17.4 billion pesos ang tinapyas ng Budget Department sa pondo ng COMELEC para sa 2024. Kabilang sa nawalan ng pondo ang internet voting para sa overseas Filipinos, voters education at pagpapagawa ng kanilang opisina. Pero aminado si Garcia, pwedeng magamit ang dagdag na pondo sakaling magkaroon ng People's Initiative for Charter Change. Aminin natin pwede po sapagkat doon po nakalagay sa item yan doon sa recall, initiative, referendum at saka po preparation for any elections. Meaning, maaari hindi siya nalagay sa item ng PNLE o Preparatory National and Local Election, pero kasama naman po siya doon sa other election preparations. Binigyan kami ng maluwag na diskresyon doon sa item po na yon. Pero sabi ni Garcia, mahihirapan sila kung isusulong ang People's Initiative dahil kailangan din ng plebisito. Aabot daw kasi sa 13 billion pesos ang gagastusin dahil kasama sa plebisito ang overseas voters. Sa ngayon, mas nakatuon ang pansin ng COMELEC sa paghahanda para sa 2025 midterm elections. Pero handa raw si Garcia na makipag-usap kay Lagman o kahit kanino man para linawin ang issue sa pondo. Paige Javier, CNN Philippines.